Larry Gadon noon at si Larry Gadon ngayon. Sa kabila ng maanghang na salita, minahal natin ang isang Larry Gadon noon. Subalit, mamahalin niyo pa ba o pa din ba siya kung malaman mo na ang inaayawan ng taong bayan na term limits ng government officials ang isinusulong nito? Halika at sama-sama nating panoorin ang Larry Gadon noon at Larry Gadon ngayon. Ito po si Atty. Larry Gadon. Nananawagan ako sa inyo na gamitin natin ng tama at mahusay ang ating karapatan sa pagpili ng mga senador ngayong susunod na halalan. Mahigit ng 30 taon ang nakalipas pero wala pa ring makabuluhan na pagbabago na nangyari sa buhay ng mga Pilipino at sa mga ordinaryong Pilipino sapagkat ang ating konstitusyon ay isang proteksyon sa mga oligarko at big business. At yan ay wala namang ginagawa ang ating mga senador. Paulit-ulit na lang ba sila? Wala na nga nangyari. Iboboto nyo pa rin? Puro balikan lang sila ng balikan. Wala nang nangyari dyan, kundi mahigit na silang 20 taon na nandyan sa pwesto, pero wala namang nangyayari. Kaya nga, ang isa sa aking panukala, kung ako man ay papalarin, ay dapat ang termino ng isang senador ay isa lamang, yung 6 na taon lamang, sapagkat kung talagang matalino ka, kung talagang marunong ka, kung tapat ang puso mo na maglingkod sa bayan, yung 6 na taon ay napakatagal na upang ikaw ay makagawa ng mga batas na makakatulong sa taong bayan at makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Pero kung ikaw ay mahigit ng 20 taon, 15 taon na nandyan, paano na? Paulit-ulit na lang ba? Ngayon pabalik-balik na naman sila. Ginawa na nilang hanap buhay. Ginawa nilang negosyo ang Senado. Ginawa nilang gatasan ang Senado. Pero wala namang nangyayaring talagang makabuluhan na pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Magising na tayo. Hindi na tayo pwedeng ganito habang buhay. Alalahanin natin ang ating kinabukasan, ang kinabukasan ng ating mga anak, ang kinabukasan ng bansa. Kaya sa tunay na pagbabago, pumili ng bago, wag na bumoto ng mga luma, paulit-ulit. Sila na lang rin. Dapat yan isang termino lamang para magkaroon ng tunay na pagbabago. Kung walang bago, wala ring pagbabago. Ito po si Atty. Larry Gadon. Ngayon, pakinggan naman po natin ang point of view ni Atty. Larry Gadon ngayon. Tara! Binigyang diin ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na hindi lang economic kundi maging ang political provisions ng konstitusyon dapat na maamyendahan din. Yan ang ulat ni Melanie Mora. Personal na nagtungo sa Kamara si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon para ibigay ang kanyang sulat na naglalaman ng 8-point suggestion ukol sa charter change. Ang nais ni Gadon ukol sa economic provisions, maisabay na rin ang pag-amyenda sa ilang political provisions ng konstitusyon para tunay na makamit ang iba yung pag-unlad ng bansa. Ganito rin ang isinamitin niya sa Senado. Isa sa mga mungkahi ni Gadon ang pagpapalawig ng termino ng mga kongresista, governor, vice governor, board member, mayor, vice mayor at mga konsehal sa 6 na taon mula sa kasalukuyang 3 taon at iparehas na lang ito sa term limit ng presidente, vice president at mga senador. Sabi ni Gadon, malaking halaga ang nauubos ng gobyerno sa dami ng eleksyon sa bansa, kaya't mas makabubuti kung isahan na lang. Ang matitipid, magagamit pa niya sa sektor ng kalusugan, edukasyon at agrikultura. Isinusulong din ni Gadon na doblehin ang bilang ng mga senador sa bansa mula sa kasalukuyang 24 gawin ng 48 at ipatupad ang parliamentary form of government. May mungkahi rin siya sa mga hinahawakang posisyon ng presidente at sa pangangasiwa ng public utilities sa bansa. Ito ay walang kinalaman Sa aking posisyon as Secretary and Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ganun pa man, ay may connection din ito sa aking adikain sa poverty alleviation sapagkat paano mo matutulungan ang ating mga taong bayan na makaahon kung ang ating political situation ay ganito pa rin. Every 3 years, ang laki-laki ng pondong nawawala, nasasayang.
Una ng Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na economic provisions lamang ng konstitusyon ang nais niyang maamyendahan. Pero sigadon, kakausapin daw ang Pangulo at umaasa siyang magiging positibo ang resulta. nito. Kasi wala pang nagsusulong ng political provisions. Pero ngayon, na ito, I'm trying to do my part as a private citizen, as a Filipino citizen. Karapatan ko na magsalita para sa ikabubuti ng ating bansa. It is my political right, and under the freedom of expression, it is also my right to suggest. And I'm sure that some minds will be open on these suggestions. Wala pang Tama. Ayun po guys, yan po si former attorney, kasi dati po siyang abogado, attorney Larry Gadon noon. Kung matatandaan niyo po, yung People's Initiative na later on, it's not a People's Initiative, but it's a political initiative. And after that, hindi nabuking yun dun sa Constitution. So ngayon, iba naman ang sinusulong. But anyway, this time, hindi naman ang galing na sa Congress. Hindi rin ang galing na kung kanino sa mga tao or what. But then, came directly from this Attorney Harry Gadon, yung papa-extend ng mga terms. But anyway, wala namang masama kung i-consider natin. But then, basta ang hindi natin papayagan as a citizen, ang hindi ako papayag na yung term extension na yan ay gagawin or magiging effective yan ngayong present administration, kasi napakadaming abuses na nangyayari specifically sa Congress, at yan ay hindi maitatago sa taong bayan sapagkat nakatelevise naman po yung mga Congress hearing, mga Senate hearing. So hindi naman po mga bobo na ang taong bayan para hindi makita yung mga suppression of our freedom as a human, yung magsalita kung ano yung ating nasa sa loobin, at yung freedom of the press para sa ating mga media. So kitang-kita po natin yung nangyayari ng mga abuses so far sa ngayon. Kaya I think hindi po kaya nga po sa survey, 9 out of 10 person are not really approve of charter change. So ako, sa ngayon, habang ito ang present government, I am not in favor of changing the constitution as of this time, except na lang kung mapapalitan yung government, I think, at magiging maayos yung pamamalaka. That's the time na pwede tayong magpalit ng tawag dito ng batas. That's the time na pwede tayong gumalaw sa Constitution. Yun lang po ay para sa akin, sa ating obserbasyon, at hindi ko po saklaw kung ano ang sa loobin ninyo, sa loobin ng bawat Pilipino. Kanya-kanya po tayo ng nararamdaman, kanya-kanya po tayo ng obserbasyon, at maging bukas po ang ating isip at ang ating puso, at magalangan na lang po tayo kung ano ang gusto natin. Kung ano po yung gusto ninyo at ano ang nararamdaman nyo o nakikita nyo ay iginagalang ko po kayo. Pero for myself, ako talaga, I'm not in favor of charter change as of this time. Kahit ano pang gagalawin dyan, kahit pa-economic or whatever part in the Constitution, I am not in favor of the charter change at this present administration, except na lang if the effectivity will be on the next administration. Yun lang po. Maraming po salamat sa inyong panonood. Maraming po salamat sa ating sa inyong pag-like, sa inyong pag-subscribe, and I'm not against Attorney Larry Gadon. I'm not against him. Naging parte siya ng unity team at naging kabahagi siya ng pakikipaglaban natin para manalo si President Bongbong Marcos at si Vice President P.P. Sara. Though ang nangyari lang talaga yung expectation natin, hindi na talagang mag-unite yung Marcos at saka yung Duterte in a good way, ay hindi po nangyari. At ang pinakamasakit na nakaranasan natin ay yung nararanasan ng mga Duterte na minahal natin at patuloy na
sinisiraan at walang sana po ay magkaroon din ng liwanag, magkaroon ng tayo ng bukas na sana sumikat na uli ang araw sa bansang Pilipinas. Thank you so much. God bless everyone.